Bakit pare-pareho ang itsura ng mga school buildings sa Pilipinas? Hey guys! Welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Napapaisip ka ba? Bakit parang pare-pareho ang itsura ng mga public schools sa Pilipinas? At bakit minsan, kahit malakas ang bagyo o lindol, tumatagal pa rin sila? Swerte lang ba? O may science sa likod nito? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano talaga dinidesign ang school buildings sa Pilipinas. Hindi lang basta drawing at hollow blocks. From lindol hanggang baha, hanggang sa sukat ng mga classrooms. Lahat yan pinag-iisipan at pinagplanuhan. At kung may anak ka, pamangkin, o kahit ikaw mismo ay nag-aaral sa public school, importante ito dahil safety ito ng buhay. Hindi lang isang tao ang nagde-design ng school. Usually, team yan. Civil engineer, architect, electrical at mechanical engineers. Sa public schools, kadalasan may standard designs galing sa gobyerno para mas mabilis ang construction, mas kontrolado ang budget, at tested na ang safety. Ang pagdisenyo ng mga gusali ng paaralan sa Pilipinas ay nangangailangan ng balance sa pagitan ng pagiging matatag sa harap ng mga sakuna at ang pagbibigay ng komportableng kapaligiran para sa pag-aaral. May mga partikular na pamantayan ang DepEd at ang DPWH. Hindi basta design lang, maraming factors. Una, lindol. Dahil nasa Pacific Ring of Fire tayo, dapat kaya ng building mag-flex. Hindi basta bibigay. Hindi goal na walang crack. Ang goal, hindi guguho. Pangalawa, hangin at bagyo. Hindi lang tayo nasa Pacific Ring of Fire. Nasa Typhoon Belt din tayo. Swerte natin, di ba? Kaya sa Pilipinas, malakas ang hangin. So dapat, reinforced ang roof. Ang mga bubong ay dapat may matibay na anchor o pagkakabit upang hindi basta liparin. Pangatlo, baha. Kung may bagyo at kahit malakas lang na ulan, may baha. Kung flood-prone area, dapat mas mataas ang floor level. May proper drainage. Pang-apat, init. Alam mo yan, mainit sa classroom. Kaya may malaking bintana. Nagbabawas sa pangangailangan ng kuryente sa umaga. Basta't may sun baffles o louvers upang maiwasan ang direktang silaw at init ng araw. Cross ventilation. Ang mga bintana sa magkabilang panig ng silid ay nagbibigay daan para pumasok at lumabas ang sariwang hangin. Mataas na ceiling. Nakakatulong ito upang umakyat ang mainit na hangin palayo sa mga estudyante para hindi oven ang classroom. Panglima, inklusibong disenyo, accessibility. Alinsunod sa batas pambansa bilang 344, Accessibility Law, ang mga ideal na paaralan ay dapat madaling pasukin ng lahat.
kabilang ang mga person with disabilities. Tulad ng mga ramps at handrails. Hindi lamang hagdan ang dapat mayroon. Kailangan ng mga rampa na may tamang slope para sa mga naka-wheelchair. At mga PWD-friendly toilets. Sapat na espasyo at may mga hawakan para sa seguridad. Napansin mo, parang clone ang classrooms? Hindi dahil tinamad ang architect, kundi dahil standardization, mass production, proven design. Mas mabilis gumawa ng 100 classrooms kung iisa ang design. At tested na, hindi ito basta guguho. Typical materials: reinforced concrete, poste at beams, concrete hollow blocks for walls, steel bars o yung tinatawag na rebar. Importante, hindi sapat ang makapal. Dapat tama ang halo at bakal. Dapat sumusunod sa pinakabagong National Structural Code of the Philippines. Common mistake? Makapal naman ang pader. Safe na. Mali. Kung mahina ang halo o kulang sa bakal, delikado pa rin. Hindi lang structure, pati tao kino-consider. Example, distance ng desk. Ilang estudyante per classroom. Ang karaniwang sukat para sa 40 hanggang 45 students ay 7 meters by 9 meters o 9 meters by 9 meters. Evacuation ready. Madalas gamiting evacuation centers ang mga paaralan. Kaya ang mga disenyo ngayon ay nagsasama na ng mas maayos na drainage systems, backup water supply, at malawak na corridors para sa mabilis na paglikas. Sa emergency, dapat mabilis makalabas ang mga bata. Hindi pwedeng bahala na design. Lunti ang paaralan. Green building for sustainability. Ang mga modernong disenyo ay nagsasama na ng eco-friendly na features, gaya ng rainwater harvesting, pag-iipon ng tubig ulan para sa pag-flush ng banyo o pandilig ng halaman, solar panels, paglalagay ng solar cells sa bubong upang makatipid sa operasyon ng paaralan, urban greening, pagpapanatili ng mga puno sa paligid upang magsilbing natural na proteksyon sa init. Hindi perfect ang lahat ng school buildings. May iba, kulang sa maintenance, may cracks, outdated design. Kaya mahalaga, regular inspection, tamang repair, hindi tinipid ang safety. Tandaan, ang classroom parang second home ng mga bata. Hindi pwede na. Kailangan ang matibay at safe ng mga public school buildings. So quick recap mga kasolid. Sa paggawa ng mga public schools na paaralan, may team na nagde-design. Considered ang lindol, bagyo, baha at init. Standardized ang design para safe at efficient.
Materials at construction quality ang susi. Safety ng students ang priority. Lunti ang paaralan for sustainability. Simple lang. Hindi lang ito building. Ito ay proteksyon ng kinabukasan ng bayan. Kaya deserve ng mga kabataan natin ang ideal na lugar para sa pag-aaral. Thank you for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung meron, huwag nang mahiyang mag-like, comment at share. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na sa konkretong kaalaman. May tanong ka tungkol sa bahay, kalsada o construction? Post mo lang sa comment. Baka yan na ang next video natin. Tandaan, ang tunay na matibay, pinag-iisipan, hindi hinuhulaan.